And thus titignan niya na rin yung kailangan niya makita yung naka-reference or yung QR code natin. Doon kasi makikita kung bayad ba talaga tayo at kung naka-schedule ba talaga tayo sa araw na ito. Understood guys? So kapag download yun na screenshot yun ang QR code. So yun guys, after natin dun sa first step, after nating ma-verify, proceed na tayo dito sa may second step. Dito na natin iiwan yung dumi natin yung sa container, yung stool. So dito pipila tayo dyan, iiwan natin dyan sa may counter, dyan sa may concierge nila. Dyan natin ilalagay yung ating dumi, yung bato, container. Okay guys, ito na. Pagkatapos natin maiwan natin yan, doon yung stool natin yung dumi. So baba, proceed na tayo dito sa second floor para naman sa urine. So itong urine na to, ito yung sana is para sa drug test na to. So ito nakapila tayo dito hanggang sa tatawagin tayo sa loob niyan. So yun, doon tayo, yung isang container kailangan mapuno natin yun. Yung container na maliit na sinasabi ko di yung malaki. So kailangan mapuno yun kasi once hindi mo mapuno yun, sisingilin ka nila na uulit ka. Singilin ka ng 20 pesos, bayad ka. Bayad ka talaga. So make sure na kapag pila ka na dito is naiihi ka na talaga. Copy? Sige. Pero po. Ganito sir, kailangan po puno yung bag sir iwan. Pag hindi na puno, ulit, bayad pa kayong 20. Ha? Sige sir. So, natapos na tayo at napuno naman natin. Pwede guys yung isang kasabay dyan. Hindi niya napuno, parang 1/4 lang yata o kalahati. So, pinagbabayad siya ng 20. So, ulit-ulit siya kailangan mapuno niya talaga yung plastic. At ito na guys, pagkatapos natin makapag-submit ng stolen urine. So next naman natin is X-ray. So lalabas tayo din sa building. Punta tayo dito sa may dito na sa may kilid ng ito, fire station. So may bandang pagliko lang natin yung pagkanan natin. Meron yung police station plus cover court. So nandun yung pinaka-X-ray nila, X-ray lab nila. Nag-aarabas sila parang mobile clinic yung X-ray. So yun ang pupuntahan natin pero mag-aanda tayo na pambayad na 200 pesos. So yun, pupunta tayo dyan. Doon, nalaga tayo guys. Sige, pakita pa sa inyo may kaya sa lang. Tignan nyo lang. Wait. Ito guys yung sinasabi kong police station, tabi dyan, cover record, papasa tayo dyan kasi yung mobile clinic ng X-ray, ando na yun, nandun sa bandang dulo, so yun ang pupuntahan natin, doon tayo pipila. So dito kayo magbabahin ng 200 pesos dito sa pila natin. Meron na mo resibo yan. So bawal dito yung yan na bawal ang delay, bawal ang buntis kasi bawal yan sa X3 kasi irradiation. So after niyo makapagbayad dito, proceed kayo dito sa Mayhan na mobile clinic para X-ray. And finally guys, andito na tayo ulit sa building. So andito na tayo sa last step. Nakapila tayo, nag-attend tayo ng number natin para sa photo capturing and biometric. So picturean tayo, tapos sukunan tayo ng fingerprint. Then after none, that's all. Tapos na magante daw tayo na 2 to 3 days. Then i-open natin yung account natin sa gomanila.com.
then downloadable yung result ng ating health permit. So nandun, makikita natin, downloadable naman daw yun. Check lang daw natin yung code na desa. Ito, tinawag na tao. Punta na tayo para sa photo and biometric capturing. At yan nga guys, ito na, ready na tayo para picturean. So trust tayo dito, white background. Then, pipicture na there, 1, 2, 3, smile. So after nito, after natin pinicture, magana naman na tayo ng isa biometric. So medyo nakulitan niya sa akin si ma'am kasi hindi binabasa yung delivery ko. So nakailang ulit siya. Sige lang, pagkatapos yan, so that's it. Ina-encode na lang niya yan. After niyan sinabihan niya ako 2 to 3 days na lang. So pag waiting na tayo, check na lang natin sa tab na lang natin sa gomanila.com. After noon, pwede na download na natin then submit na natin sa ating company. So yan guys, sana kung nakabot kayo sa video na to, sana may natutunan kayo, dagdag kaalaman para sa mga hindi pa nakakuha ng occupational health permit dito sa Manila City. So, hanggang sa muli mga kamotorigma, may mga natutunan kayo kahit kaunti, nalaman nyo konting para at least pagpunta na kayo dito, alam niyo na kung ano yung mga dapat gawin at gano. So, totally hindi naman siya ganong katagal. Siguro it will take time, mga wala pang 2 oras. So, yun ang kailangan talaga para sa trabaho natin. So, hanggang sa muli mga kap-5 na mga kamotorigma. So, thank you for your watching. Thanks for watching. Then, don't forget to subscribe. Bye. Doon ka makikita, ma'am. Ayan, ngayon na okay na po ta. Thank you, ma'am.